Sa gitna ng kanyang matinding pag-eehersisyo, biglang hinimate ang dalaga. Agad siyang nilapitan ng tanga at marahang niyugyug. Hoy! Hoy! Tawag nito, pilit siyang ginigising. Agad naman itong napansin ng ating bida at, napatingin sa dalagang walang malay, isang taong may komplikadong kaugnayan sa kanya pagdating sa pagsasanay. Mabilis lumapit ang ating bida at nagtanong, anong nangyari sa kanya? Imbis na sumagot ang tangang trainer, tinuro pa nito ang ating bida at sinabing, pribadong silid pagsasanay ito. Lumabas ka. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at dumiretso sa dalaga. Inilagay ng ating bida ang kamay sa leeg nito upang suriin ang pulso. Napagtanto niyang matagal nang nawalan ito ng malay at narito siya ngayon sa isang pribadong silid. Agad naman sumingit ang tangang lalaki, at mabilis itinulak ang ating bida palayo at sinabing, lumayo ka. Ako na ang gagawa ng artificial na paghinga para sa kanya. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at pasiga nitong sinabi sa tanga, masyadong mabilis ang tibok ng puso niya, pero humihinga pa siya, sabay tanong nito na. May alam ka ba talaga sa tamang pagbigay ng artificial na paghinga? Hindi na nga nakasagot pa ang tanga sa ating bida. Sa labas, nagtipon-tipon ang mga tao dahil sa nangyari, nagsimula ng mag-usap-usap ang mga naroroon. Kasabay nito, biglang nangisay ang dalaga, dahilan upang magpanik ang lahat. Agad naman nagsabi ang tanga, ehersisyo lang naman ito. May ilan pa ang nagsabing, bilasan niyo at tumawag na ng ambulansya. Agad na nilapitan ito ng ating bida at hinawakan ang dalaga, iniisip na kahit ang pinakamabilis na ambulansya ay aabutin pa ng 15 minuto bago makarating. Masyadong matagal. Sa kanyang pagkabalisa, agad niyang binuksan ang kanyang system at sinabing, system. Kailangan ko ng kasanayan. Agad naman dito tumugon ang system ng ating bida at sinabing na-achieve mo ang 100% strategy, pwede ka nang mamili ng mga kasanayan. Agad naman sinabi ng ating bida, bigyan mo ako ng kasanayang makapagliligtas sa kanya ngayon din. Agad naman na ibinigay ng system ang gusto ng ating bida, ang traditional Chinese medicine proficiency. Agad siyang binaha ng impormasyon mula sa sistema. Napahawak siya sa ulo sa tindi ng sakit, sabay sabi, ang daming kaalaman. Ang sakit sa ulo. Sa oras na natanggap niya ang lahat ng impormasyon, kumislap ang kanyang mga mata at nagawa niyang makita ang lagay ng katawan ng dalaga. Napansin niyang may bara sa daloy ng kanyang dugo at mahina ang kanyang enerhiya. Dahil dito, agad niyang ginamit ang kaalamang ibinigay sa kanya at tinusok ang ilang acupuncture points ng dalaga, 100 meetings point, bright origin point, at internal gate point. Sa labas, nagsimula ng magbulungan ang mga nanunood at tila nagdududa sa ginagawa ng ating bida. Anong ginagawa niya? Para bang acupuncture? Sa tingin niyo ba, epektibo yan? Mukha siyang bata, mukhang wala pa siyang sapat na kaalaman sa medisina. Baka mas mapalala pa niya ang sitwasyon. Ilang sandali ang lumipas at unti-unting nagkamalay ang dalaga. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata habang ang lahat ng naruroon ay namangha. Nakangiti ang ating bida, adag na pinaopo ang dalaga at sinabing, hindi ka dapat nakahiga. Ikaw ay dapat munang umupo sa dingding para makahinga ng maayos. Nang inalalayan ng ating bida ang babae na tumayo, nagtilian ang mga tao sa labas at may ilang humanga sa kanya. Hindi ko akalaing isang eksperto pala siya. Ang galing niya. Nagpasalamat siya sa kanila at sinabing, salamat, ngunit huwag muna kayong magtipon-tipon. Kailangan niya ng sariwang hangin upang makabawi. Matapos iyon, inalalayan niya ang dalaga palapit sa dingding. Tumingin ang dalaga sa ating bida at sinabing, maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin. Dahil dito, tumaas ng 15 puntos ang favorability nito sa ating bida. Pagkatapos, tinanong niya ang dalaga, nahimatay ka ba dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso mo? O masyado ka bang nagpagod sa ehersisyo kanina? Sumagot ang dalaga, sabi kasi ng trainer ko, mas mabisa raw ang matinding pag-eehersisyo para sa resulta. Dahil dito, agad siyang napalingon sa tanga, ang trainer ng dalaga, at galit na sinabing, bilang isang trainer, hindi mo ba dapat alam ang pisikal na kakayahan ng iyong estudyante? Alam mo bang sinadya mong lampasan ang kanyang limitasyon, o sadyang pabaya ka lang?
Narinig ng mga tao ang kanyang sinabi at nagsimula silang magbulungan. Hindi ba top trainer si Weilong? Bakit siya nagkamali ng ganito? Gusto pa niyang gawin ang artificial na paghinga pero wala siyang tamang kaalaman sa medisina. Dahil sa mga usapan, lumapit si Weilong sa ating bida at itinuro siya. May lakas ka bang questionin ang professionalismo ko? May sertipikasyon ako sa advanced physical training. Ikaw, anong meron ka? Hindi naman dito nagsalita ang ating bida at humakbang lamang palapit, dahilan upang sumigaw ang tangang Weilong sa mukha niya. Wala ka namang alam, hindi ba? Sabihin ko sa'yo, hindi dahil sa akin kaya siya hinimatay. May sakit siya, madyay gising din siya sa sarili niya. Isa kang bulag na pusa na swerte lang na nakatagpo ng patay na daga. Lumapit ang dalaga sa ating bida at hinawakan ang ating bida sa braso at sinabing, huwag mo nang pag-aksayahan ang panahon ng taong ganito. Ikakansela ko na ang klase ko at kukunin ko ang refund ko sa reception. Sabay silang umalis ngunit sumigaw ang tangang Weilong sa ating bida, sandali lang. Akala mo ba ganoon lang iyon? Mawawalan ako ng reputasyon dahil sa ginawa mo. May isang paraan lang para maibalik ko ang aking dangal. Tumingin ang ating bida sa tanga at nagtanong, anong gusto mong mangyari? Humugot ng malalim na hininga ang tanga at sinabing, hahamonan kita. Kung hindi mo tatanggapin, huwag mo nang asahang makakabalik ka rito. Napangiti ang ating bida at sinabing, sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Pero hindi ko naman talaga gustong bumalik dito. Ang mahalaga, naiinis ako sayo. Tumungo ang dalawa sa ring kung saan nagsasanay ang Boxing Jiro para simulan ang kanilang laban. Sa paligid, nag-usap-usap ang mga nanunood. Grabe, hinahamon niya si Weilong. Alam ba niya ang pinapasok niya? Dugtong pa nito, hindi lang basta trainer Weilong. 3 beses siyang naging kampyon sa underground boxing tournament ng lungsod. Matapos niyang huminto sa kompetisyon, nagturo siya rito sa gym, pero araw-araw pa rin siyang nagsasanay. At ang ginagawa niya ay deadly fist techniques. Sa loob ng arena, tinanong ng tangang Weilong ang ating bida, kailangan ba ng gloves? Umiling naman dito ang ating bida. Hindi ako sanay doon. Kung wala kang gloves, patay ka. Sagot ng tangang Weilong, bago dodge at mabilis na umatake habang nakinjiti. Sunod-sunod ang kanyang mabilis na suntok. Na agad namang iniwasan ng ating bida ang bawat isa sa pamamagitan ng maliksing galaw. Masyadong mabilis. Saad ng ating bida. Napaisip ang ating bida. Ang estilo ng suntok niya ay para sa malapitan. Kung wala kang pang-5 antas ng liksi, hindi mo ito maiiwasan. Dugtong pa niya ganito ang boxing style na involve sa close combat strikes. Habang iniiligan ang bawat atake ng tanga, nagpatuloy ang ating bida sa pagdepensa at sa isip pa niya hindi daw ordinary fitness trainers ang tanga. Sa huli, ngumiti si tanga at sinabing, "Alam na sayo boy." Nagulat naman dito ang ating bida. Patuloy na pinakawalan ni Weilong ang sunod-sunod na suntok sa kanyang kalaban, habang ang mga nagmamasid na gym goers ay hindi mapakali sa kaganapan habang ang dalaga ay nag-aalala na sa ating bida. Sa kabila ng mga matitinding suntok na natanggap ng ating bida, nanatili siyang nakatayo tila wala man lang epekto sa ating bida. Napatingin si Weilong sa kanya nang may pagtataka, paano ito posible? Sa sandaling iyon ng ating bida, agad niyang ginantihan ang tangang si Weilong, gamit ang mga bagong teknik sa pagboboksing na natutunan niya mismo mula rito. Saad ng ating bida, salamat sa pagtuturo mo ng boxing, marami akong natutunan, habang pinapakawalan ang mga mabibilis na suntok sa tangang Weilong, aniya, kasabay ng isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Weilong sa sahig. Nagimbal ang mga tagapanood, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nanalo ba talaga siya? Habang nanatiling nakatayo ang ating bida, hindi maiwasang mamangha ang dalaga sa kanyang likod. Dumating ang ambulansya na tinawag kanina, na sa halip na gamitin para sa dalagang nawalan ng malay, ay nagamit sa tangang Weilong. Napasaad na lamang ang mga tao kay Weilong, hindi niya inaasahan iyon na siya pa ang natalo sa pagkakataong ito. Matapos ang laban, hinayla ang ating bida ng babae sa isang tabi. May gusto akong pag-usapan sa iyo. Habang nakaupo sa isang gym apparatus, nagsalita ang babae sa ating bida, may pakiusap ako. Alam kong hindi ito patas para sa iyo, pero sana pag-isipan mo.
Bibigyan kita ng 60,000 yuan bilang kompensasyon para manatiling lihim ang nangyari ngayon. Ang natitirang halaga ay tanda ng aking pasasalamat sa pagsadyap mo sa akin. Dahil sa pagiging sensitibo ng aking propesyon, ayokong malaman ito ng media at kumalat ang balita. Alam kong hindi ito malaking halaga, ngunit ito lamang ang naipon ko. Sana ay tanggapin mo ito at ituring na wala nang nangyari. Natatakot lang akong baka tanggihan mo at lumapit ka pa sa mga mamamahayag. Ngumiti na lamang dito ang ating bida at masaya niyang kinuha ang kanyang telepono at sinabing, "Huwag kang mag-alala, pananatilihin ko ang lihim pagkatapos kong matanggap ang pera." Agad na lumipat sa kanyang account ang 60,000 yuan. Yumuko ang babae sa ating bida bilang pasasalamat, "Maraming salamat ulit." Sa sandaling iyon, tumaas ang favorability ng babae sa ating bida ng karagdagang 5%. Lumipat ang eksena sa ibang lugar kung saan si Cao Cao ang kasalukuyang nagla-livestream. Anya saad nito, "Maraming salamat sa inyong payo." Column. Matapos tapusin ang livestream, napabuntong hininga ang babae habang tinitingnan ang kasaysayan ng kanyang livestream. Sa isip niya, hindi nanood ang ating bida ngayon. Kahit hindi siya magbigay ng regalo, sana man lang nanood siya. Habang nag-iisip, naisip niya, kapag ang isang negosyante ay nag-invest, dapat siyang humingi ng refund. Ang ating bida ay gumastos ng malaki para sa akin, pero hindi siya kailanman humihingi ng kapalit. Iniisip ba niyang kusa akong lalapit sa kanya? Para siyang personal kong ATM. Kailangan ko siyang hanapin. Agad niyang tinawagan ang ating bida, pinat ang kanyang mukha at nagsabi, "Hello, sa susunod na linggo pupunta ako sa lugar mo. Bibisita ako sa film at television base sa Sioux City at mag-shoot ng isang maikling video. Pupunta ka ba para makita ako?" Makalipas ang isang linggo sa Sioux City, maagang naghihintay ang ating bida roon. Nang makita siya ng dalaga, agad siyang tumakbo at niyakap ito ng mahigpit. "Naalala mo ba ako?" "Siyempre naman. Masaya akong makita kang muli," sagot niya. Iniabot niya rito ang isang employee badge. "Suotin mo ito upang malaya kang makagalaw sa movie at television studio." Tumawa ang direktor, "Hahaha. Magsimula na tayo." Lumingon siya rito at nagtanong, "Magsimulan ng ano?" Agad siyang sumabak sa eksena, isang eksena ng paggising sa umaga at nakikita ang isang tamad na binata. Matapos makumplito ang eksena, hinaplos ng cameraman ang kanyang mukha at sinabing, "Sige, magpalat ka na ng susunod na kasuotan." Matapos ang eksenang iyon, tiwala siyang tumingin sa ating bida habang mini-make-upon, iniisip, isang serye ng mga eksena kasama ang aking super famous boyfriend na may higit sa 1,000,000 likes. Siguradong mapapahanga daw ang ating bida. Ngunit salungat sa kanyang inaasahan, wala man lang siyang nakitang ekspresyon sa mukha ng ating bida. Nagulat na lamang dito si Cao Cao, anong klaseng reaksyon ito? Agad na tumalikod at lumayo ang ating bida tila walang pakialam. Maluha na lamang sinabi ni Cao Cao, "Hinte, bakit? Kahit napakaganda ko, ayaw niyang lapitan ang katawan ko." Napatingin siya sa likod nito, iniisip, baka hindi niya gusto ang kilos ko, lalo na sa publiko, kaya siya ba ay nagagalit? Ang kanyang possessiveness ay masyadong matindi. Nakakainis. Kahit may inis, lalong tumaas ang kanyang favorability rito ng 3%, dahilan upang umabot ito sa 88% ang favorability nito sa ating bida. Lumabas ang ating bida sa studio at naglakad-lakad. Nakakabagot, walang pagkakataon upang gumastos ng pera. Pero ang film at television city na ito ay napakalaki. Parang paglalakbay sa iba't ibang panahon. Habang naglalakad, tinawag siya ng isang direktor. "Hoy, ikaw na naka-shirt." Lumingon naman dito ang ating bida at nakita ang direktor. "Oo, ikaw. Halika rito at palitan mo ang isang artista. 100 yuan kada araw." Itinaas ng ating bida ang kamay upang tumanggi, ngunit nagpumilit ang direktor. "Pag-isipan mo, nagmamadali ang lahat ngayon, pero swerte ka. Kapag pumayag ka, makakakuha ka rin ng libreng pagkain. Sa normal na pagkakataon, hindi mo makukuha ang ganitong trabaho." Pagkarinig nito, agad siyang sumang-ayon. Sige, sa isip niya, sa libreng pagkain na ito, mararanasan ko rin kung paano maging bahagi ng isang pelikula.